Hello mga kapag-ibig! Welcome po muli dito sa aming vlog for today's video. Good morning, good afternoon, or good evening kung nasan man po kayo ngayon habang kayo ay nanonood ng ating vlog for today. Kami po ay bibisita ngayon sa isang bahay na na-request ng isa sa ating mga viewers sa aming channel na si Atchan Ray Raes 4778 at nakita ko rin sa comment section na hinahanap rin ito ni at Revolution 0924. Ayan, so maraming salamat sa inyong suggestions for our today's vlog. Pero bago ang lahat ay hayaan niyo po muna akong batiin kayo, na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kung nasan man po kayo ngayon habang kayo ay nakikinig at nanonood ng ating vlog. And munting paalala lang po muli na ako po ay hindi ahente ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang sino man na lehitimong ahente o individual na nagbebenta ng kanilang mga properties at mag-aalok ng tulong at hihingi ng bayad na kapalit. So ito lamang ay kanilang ino-offer sa kanilang official website at sa kanilang mga tanggapan lamang kayo makikipag-transact upang maiwasan nyo na kayo ay maloko. Kasi marami pong nangyayari na ganyan, na sila po ay nai-scam kasi sinasabi na nakapagbigay sila ng down payment, nakapag-settle dun sa ahente, pero lumalabas po kasi ang pag-ibig ay wala po silang mga ahente. Never po silang magkakaroon ng ahente dahil nakikipag-transact lang po ang pag-ibig sa kanilang opisina at doon lamang po sa lehitimong opisina kayo makikipag-transact. So, outside of the opisina ng pag-ibig ay hindi po yun lehitimo. So, para po maiwasan yan, sana po ay maging aware po tayo sa mga nangyayari na ganito dito sa ating pagbibid sa foreclosed properties. And kami po ay nagtatampok lamang ng mga vlogs regarding sa kanilang mga units para makita natin ang lugar at malaman ang actual situation ng bahay. Pero kagaya nga din ang sabi ng pag-ibig, na dapat kayo po mismo ay magsasagawa din ng sariling ocular inspection. So, ayun po, always practice due diligence at i-check ang actual site bago mag-bid. Dahil ang foreclosed properties na forbidding nila ay as is, where is, kung saan, kung saan and kung ano yung condition ng mga ito, ayun na mismo ang inyong makukuha. Kaya responsibilidad natin na magsiyasat ng mabuti. So, ayan, going back, tayo po ay nanggaling muli dito sa may Commonwealth, papunta sa Payatas Road, hanggang tinumbok po natin yung daan papunta dito sa Metro Manila Hills. And nakapasok nga po tayo dito, sa Metro Manila Hills. At yung ating pinaka lugar na pupuntahan is located po siya dito sa Lot 11, Block 22, Phase 4, Metro Manila Hills, San Jose, Rodriguez, Rizal. So, na-request po ito, ng ating isang viewers. And ang property type po niya ay townhouse na may lot area na 51 square meter and may floor area na 43.34 square meter. So, this property is under title consolidation. So, meaning to say this is an occupied property. Wala pong nakatira dito. And sa pag-ibig nga po ay nakikipag-bid po siya for a minimum bid offer of 1,679,300 pesos. So, yan po yung binibid ni pag-ibig. And nag-start po yung bidding nito, ng May 10 to May 15. So, yan po ay 1 week, and mag-start po yung ating durations of acceptance offer niyan is May 11 at 12 a.m. So, ganyan po sila usually, nag-start po sila ng madaling araw and nag-i-end po sila on the Friday, ng 11:59 p.m. And ang opening of offers po niyan is on May 18, 2026 at 9 a.m. So, sa mga gusto po, na mag-bid dyan, pwede po kayong mag-bid, sa Pag-ibig website. And kung wala naman po kayong buyer ID pa,
pwede po kayong magpunta doon sa Pag-ibig Foreclosed Properties and click nyo lang po yung buyer ID dyan para mag-register po kayo. Usually, gumugugol po yan ng 1 to 3 days. Kung kayo po ay ma-accept or ma-approve ni Pag-ibig, makakatanggap po kayo ng text message via SMS or email po, no, na kayo po ay pwede nang mag-bid sa kanila. And yung required gross monthly income nga po pala dito is if yung mode is long-term installment, nakalagay po dyan sa Pag-ibig na with a minimum monthly gross income of 29,542 pesos point 11. So, depende naman po yan kay Pag-ibig, no? Kasi, kung kayo po ay makikipag-bid at price, no, mag-shell out po muli kayo ng 5% doon sa binid nyo. So, kung sakali po, no, na kayo po ay mananalo, yun po yung i-shell out nyo. Kung ako naman po yung tatanungin, no, pwede po ako mag-addition dito up to 10% to 15%. So, close to 2 million, pwede ko siya i-bid kung gusto ko yung unit ng property para sure, no, na may chance na ako yung maging first highest bidder. So, ganun po yun. Minsan naman po may mga scenario na yung first highest bidder is magbaback out sila. So, Pag-ibig will contact yung second highest bidder na sila yung mananalo dito for a second highest bidder nga sila. So, ganun din po yung scenario, no? Kung ano man yung need nyo ilabas na money. So, tinignan din po natin yung unit. So, kung sakali po, no, na kayo po ay magbibid dito, kung mapapansin nyo dun sa pinakita nating unit is may crack doon sa pader. Pero, for me, no, pwede nyo niyang pa-inspect, no, sa mga engineer. Kasi, minsan naman, no, kung sakali may mga crack yan, minor issue, ay nagagawa naman yan ng paraan. And, dito naman po sa unit, maayos yung unit na ito, bare type pa siya, kasi hindi pa talaga siya natirahan. So, ayun. Kung ano man yung nakita nyo na need na i-repair dyan, kayo na po yung magre-repair talaga niyan kasi as is where is nga po tayo. So, magalat na lang din po tayo ng budget for that renovation. Pero overall, no, for me, sa akin, nagustuhan ko yung unit, maganda yung property, yung ambience nung pinaka-subdivision na pinasok natin. Hindi siya magulo, tahimik yung lugar. And, ayan, dito sa nakikita nyo is talagang need pa talaga siya ng overall renovation. So, kung ako talaga yung tatanungin, no, for me, okay siya na i-bid. For close to 2 million for me, no, ganun yung pwede kong i-bid dito sa unit na to. And yung pagpunta naman sa lugar, no, mention naman natin to previous pa dito sa mga vlogs natin. And yung pinaka sa Metro Manila Hills, gusto ko siya, yung lugar na ito. Kasi this is elevated, no? And also overlooking. Sabi nga ng mga nakatira dito, kapag ganitong summer season, sobrang mainit talaga siya. Kasi yung init, dun haharap sa subdivision. Pero kung sakali naman no, na bare month, sobrang lamig naman siya. Diba usually ganun yung mga overlooking. And yung ambience talaga ng lugar dito, okay siya. And napansin ko rin, no, nung pumasok kami dun sa mismong gate nung subdivision na to, mahigpit sila. So, may nagbabantay, may nagro-ronda, and yun yung pinaka-importante din, no, for me, kung sa isang mga subdivision, klase ng subdivision. Kasi may mga subdivision na walang bantay sa guard, 'di ba? Merong guard the house pero wala naman nagbabantay. So hindi sila masyadong mahigpit. So dito nang pumunta kami, nagsiyasat talaga sila kung saan ka pupunta, kung ano yung pupuntahan mo na unit. So parang kina-check talaga nila kung aware ka dun sa pupuntahan mo. And of course, no, mag-iiwan ka ng ng valid ID para makapag-enter ka. So eto, no, eto na yung pinapakita natin. May mga naiwan pa ng mga gamit dyan. Na-abandon na kasi talaga yung unit na to. Pero yung iba naman is pwede pa siyang ma-maintain. But major, no, talaga is kailangan mong i-renovate.
Tapos, ayan yung mga linya ng kuryente. So, I think, no, nakapaglagay na sila dito, but then, napag-iwanan yung property. So, ayun, nawala na. I don't know kung saan napunta yung mga, yung mga nakakabit dyan. Pero, nung nagpunta kami dito, wala na siya. So, kailangan din siyang palitan. And, ayan yung sa paakyat ng ng ating unit. So, makikita nyo rin talaga na kailangang i-renovate. So, kung ako yung mananalo dito sa unit na to, kasi 51 square meter, no, magkakaroon ako ng idea kung paano ko siya ma-renovate into parang medyo spacious yung lugar, and dapat lang talaga, no, pagka ganito, medyo minimalist ka kasi medyo hindi gano'ng kalakihan yung yung bahay. Pero, pwede ka naman magpa-extend dito, no? Kung gusto mo siya gawin second floor, into third floor, pwede siya kasi dito kay Pag-ibig, pwede kang mag-modified. Unlike dun sa mga ibang developer, hindi sila pwedeng mag-modified. So, kung ano yung nadatnan mo dyan, kung ano yung ipaparenovate mo, yun lang yun. Hindi mo talaga pwedeng baguhin yung pinaka-eksakto na itsura ng bahay. But then, dito kay Pag-ibig, pwede po yan. So, meron nga po pala ito na 2 rooms. So, dalawa yung rooms na to. And may division din yung room dito. So, kung nagugustuhan niyo yung property, no, punta na po kayo dun sa Pag-ibig website, which is pagibigfundservices.com/online public auction. And, ayan, try nyo na po mag-browse. And, kung sakali, no, na kayo yung manalo, for me, 80% ko siya gugustuhin, no, na makapag-bid dito sa property na to. And, ayun po, no, kahit papano, sana ay kahit papano ay nakatulong yung video na ito. And sa mga naghahanap ng bahay dyan, please like, share, and subscribe para sa mas marami pang property tours at tips sa pagbili ng foreclosed asset. So, kung nagugustuhan niyo po yung content, don't forget to hit that subscribe button. It's totally free and it helps the channel grow. And kung nandito man po kayo, no, nanonood, click that notification bell so you never miss an upload from us. Para every time po na may bago po kaming tips or mga na-post dito, is manonotify po kayo kaagad. Like the video if it helped you out and drop a comment. I'd love to hear your thoughts po mga Kapag-ibig, no. And dun po sa mga nagko-comment po, no, na ating mga viewers, nakikita ko po yun, nababasa ko po sa comment section. And yung mga iba po talaga is nasasagot ko siya. Pero pasensya na po dun sa mga iba, no, na hindi ko po nasasagot kaagad. So, minsan po nagiging busy lang din po tayo sa mga schedules ng buhay-buhay natin. Pero maraming salamat po sa pag-subscribe nyo. Nawa po ay patuloy po kayo mag-subscribe. And much love everyone. This is your Ed's Foreclosed Property. See you in my next vlog. God bless!